May mga bagong pinangalanan ng 18 nagpakilalang dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico na nahatiran umano nila ng mali-maletang pera. Pumalag ang ilan sa kanila. May report si Darlene Cai. Kasama si Attorney Levy Baligod at dating Congressman Mike Defensor, muling humarap sa media ang 18 nagpakilalang dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico sa isang events place sa Mandaluyong. Sinabi ni Defensor na magaganap ang anyay pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block ukol sa flood control scandal. Pero walang senador na dumating. Naiparating po sa amin na matindi ang panggigipit, pananakot, kaya hindi yata sila nakarating ngayon. Naunang sinabi ni Senator Erwin Tulfo ng Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block na pinag-aaralan nilang maghain ng usurpation of authority kung itutuloy ang pagdinig. Kaya po minabuti namin na kunin na ang pagkakataong ito dahil maring ito na ang huling pagpapahayag ng ating mga buting sundalo, ang ating mga bayani na nagsalita nung unang Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon may karagdagan na 4. Isa sa sinasabing 4 na bagong testigo ang dati rin daw sundalo na si Jeron Valderrama. Kasama raw siyang nag-deliver ng maletang pera kay dating Speaker Martin Romualdez at nooy Congressman Erwin Tulfo. Sinusubukan pa namin silang makuna ng panig pero nauna na nilang itinanggi ang mga paratang. Nahatiran din daw ng pera si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Una pong lumapit sa amin ay yung driver niya. Then binuksan ni Martik yung doon sa right slide door. Inabot sa driver ni George Garcia. Then pagkalagpas po ng mga ilang metro, magkasalubong po sila ni George Garcia. Then lumapit din po si Chairman George Garcia. Then binuksan po ulit ni Martik yung sliding door. Then inabot po yung receiving copy. Buwelta ni Garcia, hindi nagtutugma ang mga sinasabi nila dahil kung dati 4 na maletang binigay sa kanya, ngayon maliit na bag na lang. Anya, mahirap kung may nagdidikta lang kung ano ang sasabihin. Ano rin daw ang kinalaman niya sa flood control? Nagpakita rin ng mga larawan ng ex-bodyguards gaya ng mga tagpo sa hangar na pag-aari ni Ko sa Misibis Aviation and Development Corporation. Nasa larawan sina Senator Kiko Pangilinan, misis niyang si Sharon Cuneta at mga empleyado raw ni Ko. Pero walang ibang binanggit na detalye kaugnay rito. Si Pangilinan nagbabalang pananagutin ang mga nagpa-press code na puro paninira lang ang ginagawa. Pati pamilya niya ay dinadamay pa. Puro pasaring, alegasyon at palabas lang naman daw ang mga ito. Gusto lang anyang mansyahan ang naiulat na pag-upo niya bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na mag-iimbestiga sa flood control scam. Maging ang megastar, tinawag na sinungaling ang mga nagdawit sa kanya. Bakit kailangan pa raw sa Marawi siya bibigyan ng maleta? Isa pang dating tauhan ni Ko ang nagdetalyeng naghatid siya ng pera sa bahay ni dating Senate President Cheese Escudero. Sinisika pa naming makuha ang panig niya. May larawan din si dating PNP Chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III kasama ang mga witness. Kuha raw ito noong hinihikayat silang kontrahin ang pahayag ni Orly Goteza sa Senate Blue Ribbon Committee noong 2025. Wala pang tugon dito si Torre. Binanggit din ang mamamahayag na si Arnold Clavio na dinadalhan daw ng perang naka-paper bag sa utos ni Ko. Tinawag ni Clavio ang bintang na kasinungalingan, nakakatawa at nakakalungkot. Haharapin daw niya ito ng walang takot at hinamon ang nagbintang na maglabas ng ebidensya. Ayon naman sa GMA Network, sineseryoso nito ang mga bagay na may kinalaman sa integridad ng mga mamamahayag nito. Susuriin ng network ang usapin. Nananatili rin ang paninindigan ng GMA Network sa responsableng pamamahayag. Nanawagan din ito sa publiko na huwag gumawa ng mga konklusyon base sa mga hindi beripikadong impormasyon. Ang kolumnistang Simon Tulfo na nabanggit din, tinawanan ang alegasyon. Darlene Cai, GMA News.